Hindi dahil sa ninakaw o nagnakaw si VP Sara Duterte, kundi nakikita nila na si VP Sara Duterte ay magiging matinding kalaban nila sa mga susunod na eleksyon. Pero sa ngayon, ang alam lang natin na yung suporta sa mga Duterte matindi. Marami nga tayo nakukuha sa social media, nakikita natin na sang-ayon ka ba na pumalit si VP Sara Duterte bilang presidente kay Bongbong Marcos Jr.? Yun lagi nakikita natin sa social media. At hindi din naman natin isinasawalang bahala yung mga supporter din na kabila na siguro mga 20% na lang yung mga supporter ni Marcos Jr. na 20%. Kung konti na lang sila. Kasi kung makikita natin sa social media, napakarami ng supporters ng mga Duterte. At ang sabi nga ng mga kababayan natin sa social media, swerte ang Pilipinas kung hindi matutuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Ruth Castelo, tagapagsalita ng Office of the Vice President, maliligtas ang bansa sa paggastos ng milyong-milyong pondo sa isang prosesong tinawag niyang technically defective. Mula sa simula, at si Jason Rubrico magbabalita. Muling iginiit ng Office of the Vice President na handang-handa si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial sakaling ito'y matuloy. Ayon sa tagapagsalita ng OVP na si Attorney Ruth Castelo, nais ni VP Sara na maipresenta ang kanyang ebidensya at malinawan ang publiko hinggil sa mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Bagamat bukas si VP Sara sa paglilitis, tama rin ani ang desisyong ipaubaya sa kanyang mga abogado ang legal na estratehiya kabilang na ang paghahain ng mga motion para sa posibleng dismissal ng kaso. The Vice President said that she really wants to go through trial and present all her evidence, right? And the Vice President also said that whatever legal strategy her lawyers are taking is also right. These are two things that are already on the lawyers of the Vice President, not on her anymore. Giit pa ni Castelo, ipinagkatiwala na lamang ni VP Sara sa kanyang mga abogado ang lahat ng legal na hakbang ukol sa impeachment. As a lawyer, if the Vice President finds that there are strong legal grounds to file a dismissal, then she will just let the lawyer say, do what they find or do what they think is best. So go ahead. If you find something, go ahead. It's up to you. You're the ones handling my case. I'm now your client. Dagdag pa ni Castelo, maghihintay na lamang si VP Sara sa magiging desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng kinakaharap niyang kaso. Ngunit ayon sa tagapagsalita, kung magpasya ang Korte Suprema na hindi na dapat ituloy ang proseso, makabubuti ito sa bansa. Ani Castelo, sa halip na gumugol ng oras at pondo sa isang teknikal na depektibong kaso, mas makabubuting ilaan ang maito sa mas mahalagang pangangailangan ng bayan. If the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of people of money on the trial that is technically defective from the beginning. So, okay lang na kung hindi talaga dapat na ituloy, tama lang rin naman, huwag tayong magsayang ng resources ng bansa. Mas marami tayong kailangan na pagkagastahan kesa sa trial na matetechnical rin sa dulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. So ayun mga partners, sa akin, matuloy o hindi, walang problema eh. Pero itong kung alam naman natin na wala talagang mangyayari, madidismiss ang kaso and all that, huwag na ituloy. Kasi tama nga naman si tagapagsalita ni VP Sara Duterte na magsasayang lang tayo ng resources ng gobyerno. Kung bandang dulo, madidismiss na naman, mapapahiya lang ang gobyerno dito sa pagkakataon na ito. Kasi alam naman natin na si VP Sara Duterte ay, ako sa tingin ko, bilang isang supporter, hindi magagawa. Kasi tingnan mo, yung pinanggalingan niya, na pinamunuan niya sa Davao City, walang utang nang umalis siya. So, ibig sabihin, masinop sa pera ang mga Duterte. At even si Pangulong Duterte, talagang lahat ng sinti-sintimuan, pinapahalagahan niya. Yung mga pagkain nga nila dyan sa sa Malacanang dati, may mga nagkukwento na pag sila daw ay bumibisita, munggo, daing, gulay, dahil lang sabi ni PRRD, hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan. Pero kung gusto talaga nila na mapahiya at gusto nilang patunayan sa mga Pilipino yung gusto nilang mangyari, ituloy nila.
Pero bandang huli, masasabi ko na wala sila mapapatunayan talaga. Kasi ngayon pa nga lang, alam na natin kung ano talaga ang balak nila. Kung ano talaga, kung bakit nila gustong i-impeach si VP Sara Duterte, alam na natin kung ano ang dahilan. Hindi dahil sa ninakaw o nagnakaw si VP Sara Duterte, kundi nakikita nila na si VP Sara Duterte ay magiging matinding kalaban nila sa mga susunod na eleksyon. Dahil kung ito talaga ay para sa pera ng taong bayan, pag-uusapan din nila yung PhilHealth, pag-uusapan nila yung BICAM report, pag-uusapan nila yung mga nawawalang pera sa kaban ng bayan. Pero the fact na ang pinagtutuunan nila ng pansin ay yung 125 million, samantalang mayroon trilyon-trilyon na nawawala sa pondo ng Pilipinas, this is BS. Ibig sabihin, walang patutunguhan ito. Ito ay malinaw na politika at gusto lang nila na mawalis ang mga nakikita nilang tinik sa mga dadaanan na sasakit o magbibigay ng sakit sa kanilang mga paa.